pinatunayan sa bautismo, sinubok sa ilang. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa Marcos chapter 1, verse 9 hanggang verse 13. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito ay karugtong sa nakaraan nating pag-aaral tungkol sa or mula sa Ebanghelyo ni Marcos, kung saan itinuro sa atin yung tungkol sa paghahanda bago dumating ang Panginoong Hesus, at ang tunay na paghahanda ay pagsisisi at pagtutuwid ng ating mga puso. Na ipinangaral ni Juan Bautista ang mensahe ng pagsisisi para maihanda ang mga tao sa pagdating ni Kristo. At matapos ngayong paghahanda sa pagpapatuloy ng sulat ni Marcos, ipapakita naman niya yung mismong pagpapakilala sa ipinangakong tagapagligtas, ang tungkol sa anak ng Diyos. Dito po unang lilitaw si Jesus sa bahagi ng salaysay ni Marcos. At ang paglitaw ng Panginoon, hindi ordinaryong pagpapakita lamang. Dahil sa mga talatang ito, makikita natin na pinatunayan si Jesus ng Ama, makikita natin na bumaba sa Kanya ang Espiritu, at sa mga talata ding ito, makikita natin na sinubok si Jesus sa ilang. Sa kabuuan, makikita natin yung ministeryo ni Kristo, hindi ito gawa-gawa lamang ng tao. Na ang misyon ni Kristo ay hindi aksidente at hindi basta relihiyosong kilusan lamang, kundi ang ministeryo at misyon ni Kristo ay pagkilos at gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. At mga kapatid, mahalagang maunawaan natin ito, na sa buhay ng Panginoong Hesus, nung siya po ay nagkataong tao, bago pa siya magpasimula ng kanyang pampublikong ministeryo, bago pa siya gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa, at bago pa siya mangaral at tumawag ng mga tagasunod, dumaan muna siya sa pagpapakumbaba. Dumaan muna siya sa pagsunod at pagsubok. Mahalagang maunawaan po natin yan. At habang pinag-aaralan natin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, nawa makita natin na ang buhay ni Kristo hindi lamang dapat kamanghaan at dapat hangaan. And syempre, hindi rin parang wala lang. Kundi, ang buhay ni Kristo ay maghatid sa atin, maghikayat sa atin, na tumugon tayo sa panawagan na magpasakop sa Diyos. Na magtiwala tayo sa kalooban ng Diyos at manatili tayong tapat ng mga tagasunod ni Kristo. Kahit pa ano yung pinagdadaanan natin. Maging sa panahon ng pagsubok. At mula nga po sa mga pangunahing talata na ating pag-aaralan, makikita natin yung dalawang mahalagang pangyayari. Ang pagsisimula ng misyon at ang pagsubok sa ilang, na magtuturo sa atin ng isang katotohanang ang sino mang maglilingkod sa Diyos, hindi ligtas, hindi exempted sa mga pagsubok. Mahalagang maunawaan din natin agad yan kasi maraming mga tao gusto naman talagang tumugon sa pagtawag sa kanila ng Diyos. Gusto naman talaga nilang maglingkod. Kaya lang po, kakaunti yung handang dumaan sa pagsubok. Kakaunti yung handang manatiling tapat hanggang sa dulo. Karaniwan kasi gusto nilang ma-involve sa ministry. Gusto nila ang pagpapala, gusto nila ang tagumpay o victory mula sa Panginoon. Pero ayaw nilang ma-involve sa testing of faith, ayaw nila sa paghihintay sa kalooban, sa kaparaanan at sa oras ng Diyos. Or, yung iba ayaw sa mga spiritual battles. Pero sa buhay mismo ng Panginoong Jesucristo, ayon sa Gospel of Mark, bago pa yung kanyang public ministry, dumaan muna si Jesus sa pagsubok na nagpapakita na walang shortcut sa pagsunod sa Diyos at walang exempted sa pagsubok kung nais maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, minsan gusto kasi natin yung tagumpay, pero ayaw natin yung pagsubok, ayaw natin yung proseso. Pero ipinapakita sa atin ng Biblia na maging ang Panginoong Hesus, dumaan muna siya sa pagsubok bago yung kanyang public ministry. Tandaan po natin,
yung Kristo na pupunta kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan ay ang Kristo na siya ring aakyat sa krus para ialay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. So si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang ang mga magsisisi at sasampalataya sa kanya magkakaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Yan yung gospel eh. Kaya yung bahagi pong ito ng sulat ni Marcos ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula ng ministeryo ni Jesus, kundi tungkol din sa pagsisimula ng gawain ng pagliligtas ng Diyos para sa atin. Kaya po mahalagang pag-aaral po ito para makilala pa natin si Jesus. Mahalagang pag-aaral ito para masunod yung mga halimbawa ng Panginoong Jesus. Dahil nga may mga tao na gustong makatanggap ng biblikal na pangako, pero wala naman o kaya ayaw naman ng mga biblikal na pananampalataya at biblikal na pagsunod. Sa pagsisimula po ng ministeryo ng Panginoong Jesus, ano yung unang ipinakita ng salita ng Diyos? Paano ipinakilala ang tagapagligtas? Ito ang unang punto sa ating pag-aaral, ang pagpapakilala sa tagapagligtas o ang hudyat ng pagsisimula ng misyon ng pagliligtas. Sa verse 9 po, ng mga araw na iyon, nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. Ang verse na ito, para bang simple lang sa unang tingin. No? Parang ordinaryong ulat na pumunta si Jesus kay Juan Bautista para magpabautismo. Pero kapag masusing pinag-aralan, makikita natin may malalim pala itong kahulugan. Ang verse na ito, ang hudyat ng pampublikong pagpapakilala kay Jesus bilang ipinangakong Mesyas. At ito ang simula ng kanyang public ministry dito sa lupa. Nang mga araw na iyon, sa mga naunang talata, bago ang araw na ito o bago ang pangyayaring ito, si Juan Bautista nangangaral sa mga tao ng tungkol sa pagsisisi at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Si Juan Bautista sumisigaw sa ilang na ihanda ang daan ng Panginoon. At ngayon nga, sa tagpong ito, sa araw na ito, dumating ang mismong ipinapangaral ni Juan Bautista. Dumating ang Panginoong Hesus, ang ipinangakong tagapagligtas ng mga araw na iyon, ng panahong iyon, o in those days, ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea. Sinasabi naman dito, si Jesus nanggaling sa Nazaret ng Galilea. Sa panahon pong ito, magandang detalye din ito kasi sa panahong ito, yung Nazaret, isang maliit at isang hindi kilalang bayan. Sabi nga po ni Nathaniel kay Felipe sa John chapter 1 verse 46, mayroon bang mabuting bagay na manggagaling sa Nazaret? Ibig sabihin, sa panahon nila at tingin ng mga tao, walang espesyal sa Nazaret. Doon galing si Jesus. Ibig sabihin, dumating si Jesus sa paraang hindi espesyal, no? Paraang mapagpakumbaba. Hindi siya nanggaling sa mga sentro ng kapangyarihan tulad ng Roma o kaya ng Jerusalem. Hindi siya dumating na may mga kasamang hukbo, na may karangyaan o kaya may political influence. Kundi, nanggaling si Jesus sa isang ordinaryo, sa isang payak na lugar. Ang haring tagapagligtas ay dumating sa paraang mapagpakumbaba para maipakita na siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng verse dahil ipinapakita nito ang pagpapakumbaba at pagsunod ni Kristo sa proseso. Si Jesus po ay naglakbay mula sa Nazareth of Galilee patungong Jordan River at nagpabautismo kay Juan. Ang pangyayaring ito hindi nagkataon lamang, kundi isa itong sinadyang desisyon. Ang bautismo ni Juan, base sa napag-aralan natin, bautismo ng pagsisisi para sa mga makasalanan. Pero ang kalagayan ni Jesus, base sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon Jesus,
siya ay banal, na walang kasalanan, siya ay ganap na matuwid. Hindi kailangan ni Jesus ang paglilinis. Pero bakit siya nagpa-bautismo? Ang sagot po, upang ang katwiran ng Diyos, o upang tuparin ang katwiran ng Diyos. Sinabi mismo ni Jesus sa Mateo chapter 3, dito sa verse 15. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. For us to fulfill all righteousness. At siya ay sumang-ayon. Sabi po sa talatang ito. Yung verse na ito, parallel passage o kaya parallel na account sa pinag-aaralan nating Marcos chapter 1 verse 9. So ano yung dahilan ng pagpapabautismo ni Jesus kay Juan? Pagtupad sa buong katwiran. Na tumutukoy sa yung buong katwiran, ganap na pagsunod ni Jesus sa kalooban at sa plano ng Ama. Kaya po yung pagpapabautismo ni Jesus, hindi siya ibig sabihin na may pagkakasala o nangangailangan siya ng paglilinis. Kundi, ang pagpapabautismo ni Jesus, tanda ng kanyang ganap na pagsunod sa Diyos. At sa tagpong ito, hindi lamang natin nakikita yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus, kundi pati yung pagsisimula ng dakilang gawain ng pagligtas na ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Mula sa pagpapabautismo ni Jesus kay Juan sa Jordan River, magsisimula ang public ministry ni Kristo. Yung ministry na yon, hahantong sa pangangaral ng Ebanghelyo, pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, hahantong sa pag-aalay ng buhay sa krus ni Jesus at muling pagkabuhay niya para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Mga kapatid, kung ang banal at kung ang walang kasalanang anak ng Diyos nagpakumbaba, nagpasakop sa kalooban ng Ama, gaano pa kaya tayo? Pinapakita ni Kristo sa pamamagitan po ng Gospel according to Mark na ang tunay na paglilingkod sa Diyos magsisimula muna sa pagpapakumbaba at pagsunod. Kung ang anak ng Diyos nagpasakop sa kalooban ng Ama, sino tayo para hindi magpasakop sa kalooban ng Ama? At pagkatapos po ng bautismong ito, may isa pang pambihirang pangyayari ang magaganap. Ang langit mismo ang magpapatunay kung sino ba talaga si Jesus. Matapos maipakilala ang ipinangakong tagapagligtas, ito yung kasunod na punto. Ang banal na pagtatalaga. So matapos maipakilala kung sino itong tagapagligtas, ang kasunod ay ang banal na pagtatalaga. Sa bahagi ng sulat na ito ni Marcos, makikita natin na ang Panginoong Jesus hindi lamang ipinakilala sa tao, kundi pinatunayan at pinatnubayan ng Espiritu. Pinatunayan, pinatnubayan ng Espiritu para sa banal na misyon ni Jesus. So hindi naging ordinaryong pangyayari lamang yung naganap sa Jordan River, yung paglusong at pag-ahon ni Jesus. Dahil sa mismong sandaling iyon, sa pangyayaring iyon, ipinakita ng Diyos ang banal na pagpapatunay at banal na pagtatalaga kay Kristo. Basahin natin itong verse 10. Pagkaahon niya sa tubig, ang Panginoong Jesus ang tinutukoy dito, na umahon sa tubig. Meaning, pagkatapos mabautismo ni Jesus, sinabi dito, and immediately coming up from the water. Ipinapakita nito na natapos na yung isang yugto, then magsisimula naman yung panibagong bahagi ng kanyang misyon. Sa loob po kasi ng maraming taon, bago yung tagpong ito, si Jesus po namuhay na tahimik sa Nazaret. Pero ngayon, siya ay papasok sa public ministry. So mula rito, pagkaahon niya sa tubig, mula sa pangyayaring ito, mula sa tagpong ito, magsisimula na si Jesus na mangaral. Dati kasi siya nananahimik siya sa Nazaret Pero after nito, magsisimula na siya magturo, gumawa ng mga himala, tumawag ng mga alagad,
at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ang paalala nito sa atin, bago yung public ministry, dapat may pagpapakumbaba muna. Bago ang pagkakaroon ng otoridad o kaya kapangyarihan, dapat may pagsunod muna. At bago ang pagtataas, dapat may pagpapasakop muna. Ipinapakita ng Panginoong Hesus ang isang mabuting halimbawa na ang tunay na gawain para sa Diyos nagsisimula sa pagpapasakop, sa kalooban, sa plano at layunin ng Ama. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan. Heaven's parting o kaya heaven's opening. Sa Greek word, skidso, yung pagbukas ng kalangitan. Ibig sabihin to split, divide, break, o kaya tear open. Parehong salita na ginamit ng mapunit yung tabing sa templo noon namang namatay si Jesus. Pero dito, sa tagpong ito, hindi lang nakita dito ng Panginoon, hindi lang basta dahan-dahang bumukas ang langit, kundi biglang nabuksan. Yung pagbukas na ito, pinapakita na sa pamamagitan ni Jesus, wala na yung harang sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ipinapakita din dito na sa pamamagitan nga ni Kristo, may daan na upang makalapit sa Diyos ang mga tao. Na technically, hindi pa lubusang naalis yung harang sa tagpong ito. Dahil mangyayari po yung full reconciliation sa krus, sa kamatayan ni Jesus, sa muling pagkabuhay at sa muling pagbabalik ni Jesus. Pero yung malinaw dito, may access na ang mga tao palapit o patungo sa Diyos. At si Jesus yun. Si Jesus ang magiging daan para muling makalapit ang tao sa Diyos. Nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. Nakita din ni Jesus ang Espiritu na bumababa sa kanya na like a dove. Bakit tulad sa isang kalapati? Hindi ibig sabihin po na literal na naging kalapati ang Espiritu Santo. Ang tulad sa isang kalapati, paglalarawan ng paraan ng pagbaba. Paano bumaba ang Espiritu? Tulad ng isang kalapati, may kaamuan, may kapayapaan, at may banal na layunin. Sa Old Testament, ang mga hari at mga pari at mga propeta sa panahon nila, bagamat hindi lahat, pero karaniwang pinapahiran bilang tanda ng pagtatalaga sa kanila para sa gawain ng Diyos. Ang ministeryong sinisimulan ni Jesus, hindi itataguyod ng puwersa at kakayahan ng tao. May pagtatalaga sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito yung kanyang anointing. Ito yung kanyang pagtatalaga bilang hari at bilang tagapagligtas. Ipinapakita nito na ang Panginoong Hesus sa kanyang pagkatawang tao nagministeryo sa kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu. Kaya sa atin din po, sa pagiging bahagi ng ministeryo sa loob ng church, hindi sapat na puro talent lamang yung meron tayo. Hindi sapat na magaling tayong magsalita. Hindi rin sapat na marami tayong kaalaman. Bagamat mahalaga lahat ng mga yon. Importante yon. Pero hindi sapat yon. Dahil ang tunay na spiritual na gawain, nangangailangan po ng kapangyarihan, ng gabay, at pagkilos ng banal na Espiritu. Sa verse na ito, makikita natin ang pagsisimula ng pampublikong ministeryo ni Kristo. Makikita natin yung pagkabukas ng langit at yung banal na pagtatalaga, yung pagbaba ng Espiritu Santo. Pinapakita na si Jesus ang tunay na isinugo, si Jesus ang pinatnubayan at itinalaga ng Diyos para sa gawain ng pagliligtas. Matapos mabuksan ang langit, matapos bumaba ang Espiritu Santo kay Kristo, may isa pang banal na pagpapatunay ang naganap. Anong pagpapatunay yon? Nagsalita mismo ang Ama mula sa langit. Nagsalita ang Ama para ipakilala kung sino si Jesus. At dito natin makikita ang susunod na
mahalagang punto sa ating pag-aaral ngayon. Ang pagpapatunay ng Ama. Hindi tao ang nagpakilala. Hindi tao ang nagpatunay tungkol kay Jesus. Hindi relihiyon, hindi popular opinion ng mga tao. Hindi rin sariling pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, kundi ang Ama mismo ang nagpahayag, ang nagpatunay kung sino si Jesus. Sabi dito sa verse 11, at may isang tinig na nagmula sa langit. Sa Biblia, karaniwan po kapag tinig mula sa langit, hindi ito ordinaryong pangyayari. Ito ay tanda ng banal na kapahayagan at otoridad ng Diyos. Dito, sa verse na ito, ang Ama mismo ang nagsalita. After 400 years ng katahimikan, narinig muli nila ang tinig ng Diyos mula sa huling propeta sa Old Testament. Sa pagsisimula ng ministeryo ni Kristo, nagsalita ang Ama. Ipinapakita nito na yung ministeryong sinisimulan ni Jesus ay hindi gawa-gawa lamang ng tao, hindi gawa-gawa niya lang, kundi ito ay may divine mandate. Ito ay utos mula sa Diyos. At kapag siyempre ang Diyos ang nagsasalita, ang lahat dapat nakikinig. Sa tagpong ito, sa pangyayaring ito, ano ang sinasabi? Ano ang ipinapahayag ng Diyos? Ikaw ang minamahal kong anak. Ito ay malinaw na pagpapatunay at malinaw na pagpapakilala kung sino si Jesus. Hindi lamang siya propeta. Hindi lang siya magaling na guro o manggagawa ng himala. Hindi lang siya isang relihiyosong leader lamang, kundi si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos. Sabi ng Amang Diyos, "You are my beloved Son." Pinapakita nito yung natatanging relasyon ng Ama at ng anak. At dito rin natin makikita ang pagka-Diyos ni Kristo. Si Jesus ay kaisa ng Ama. Siya ay anak ng Diyos. Mahalagang aral at mahalagang paalala ito sa atin ngayon na yung ating halaga, yung ating identity, kung sino tayo sa harap ng Diyos, ay hindi pala nakabatay sa ating mga achievements. Hindi nakabatay sa tagumpay, kasikatan o gawa natin, kundi yung ating identity nakabatay sa relasyon sa Diyos bilang tayo ay kanyang mga anak. Ipinapaalala nito na ang paglilingkod dapat dumaloy mula sa pagiging anak. Si Jesus, alam niya kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos, kaya nagawa niya yung kanyang misyon. Pinapakita din dito na yung tunay na pagkakakilanlan nagsisimula sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Amang Diyos. Ngayon, kung tunay tayong sumasampalataya kay Kristo, meron tayo ding relasyon sa Ama. Tayo rin ay mga tinatawag na mga anak ng Diyos. Tayo ay mga pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi pa dito ng Ama kay Jesus, "Sa iyo ako lubos na nalulugod." Ang pahayag na ito, merong malalim na connection sa hula ni Propeta Isaias tungkol sa the Lord's chosen servant. Ang kasiyahan o pagkalugod ng Ama ay bunga po ng pagpapakumbaba ni Jesus na pasanin ang misyon ng pagliligtas. Kaya sabi dito, sa iyo ako lubos na nalulugod. Ito ay banal na deklarasyon ng Ama tungkol kay Jesus. Sa Revised Tagalog Popular Version, lubos kitang kinalulugdan, sabi ng Ama sa Panginoong Jesus. Ipinapakita nito yung perpektong pagkakaisa ng kalooban ng Ama at kalooban ng Anak. Bakit nalulugod ang Ama? Wala pa namang sinimulang gawain si Kristo. Wala pa namang naipakitang himala, wala pang nagawang kamanghamanghang gawa, wala pa siyang mga tagasunod, wala pa siyang maraming followers, hindi pa siya tanyag sa kanyang ministry. Bakit nalulugod na ang Ama kay Jesus? Dahil po, si Kristo ay ganap na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Handang magpakababa. Handang tumupad sa misyon ng kaligtasan.
At tandaan po natin na ang lubos na kinalulugdan ng Ama, itong lubos na kinalulugdan niya na kanyang minamahal na anak, ay siya rin pong mag-aalay ng kanyang buhay upang mailigtas ang mga makasalanan. So dito po sa verse 11 ng Marcos chapter 1, makikita natin ang banal na tinig ng Diyos mula sa langit. Makikita natin yung pagkakakilanlan ni Jesus bilang minamahal na anak ng Diyos. At makikita natin yung pagpapatunay ng Ama sa kanyang anak. Pinapakita nito na si Jesus hindi lamang isinugo ng Diyos, kundi si Jesus ang minamahal na anak na dumating para iligtas ang mga makasalanan. Kung ang Ama ay nagpapatunay kay Jesus, makikita natin ngayon kung paano siya susubukin sa gitna ng disyerto ng pagsubok. Again nakita natin ang Ama mismo ang nagpapatunay kay Jesus. Pero ang kasunod na makikita natin ay susubukin si Jesus sa gitna ng disyerto. Ito yung kasunod na punto. Sinubok sa ilang. Matapos yung dakilang pagpapahayag ng Ama, matapos yung pagbubukas ng langit na nagpapatunay kung sino si Jesus, dapat automatic na yan, tagumpay na, no? Maring isipin ng iba, ang kasunod na mangyayari dahil sa naranasan ni Kristo ay diretso na sa tagumpay at malawak na ministry. Dire-diretso na sa maginhawa, matagumpay, popular at maimpluwensyang ministry. Pero kabaliktaran yung nangyari. Sa halip na marangyang simula, si Jesus po dinala sa isang lugar ng pag-iisa, isolation, at lugar ng pagsubok. Sabi dito sa verse 12, at agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. So matapos yung mga naunang talata na binasa natin, matapos yung pangyayari doon, ito yung kasunod. Agad, immediately, nagpapakita ng kagyat na pagkilos. Hindi na antala, hindi pinatagal. Ibig sabihin, pagkatapos ng deklarasyon ng Ama na minamahal niya ang kanyang anak na si Jesus hindi agad dinala sa tagumpay, kundi agad siyang dinala sa ilang o wilderness, na ito nga ay isang lugar ng paghihiwalay, lugar ng pagsubok. At mahalagang pansinin din natin na hindi siya napadpad, hindi naligaw si Jesus, at lalong hindi siya iniwan, kundi dinala ng Espiritu. Hindi po ito abandonment, kundi isa itong divine leading, dinala. Ang Espiritu mismo ang nagdala kay Jesus sa ilang. Ibig sabihin, sa pangyayaring yan, kung saan siya napuntang lugar, ay hindi labas sa plano ng Diyos, kundi bahagi ito mismo ng kalooban at proseso ng Diyos. Ang kahulugan po kasi ng ilang o wilderness dito, hindi lamang pisikal na lugar, kundi simbolo din niya ng pag-iisa, simbolo ng kakulangan, lugar ng pagsubok, at lugar ng espiritual na pakikibaka. Ang ilang o wilderness, ito yung lugar kung saan inilalantad kung ano ba talaga yung nasa puso, kung matibay ba talaga ang pananampalataya at kung tunay ba talaga ang pagsunod ng tao sa Diyos. Sa Biblia, ang ilang madalas na lugar ng paghahanda, lugar ng paghubog, at lugar ng pagsubok ng katapatan. Ipinapakita ng verse na ito na ang pagpapatunay ng Ama ay agad sinundan ng proseso ng pagsubok. Bakit po? Dahil yung deklarasyon ng Diyos tungkol sa isang tao, laging sinusundan ng proseso ng pagpapatibay sa katotohanan ng deklarasyon na yon. So kung sino ka sa salita ng Diyos, kailangang mapatunayan iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa gitna ng pagsubok. Paalala na hindi lahat ng pagdala ng Espiritu ay patungo sa komportableng lugar. Hindi lahat ng pagdala ng Espiritu patungo sa maayos at komportableng lugar. Meron din pong
pagkakataon na dinadala tayo sa ilang mga seasons o panahon ng buhay na panahon ng paghihintay, panahon ng pagsubok, at panahon ng pag-iisa. Pero ang dapat nating tandaan, kung ang Espiritu ang nagdala sa anumang sitwasyon o anumang panahon na kinalalagyan natin, ay dinala tayo hindi para sirain, kundi para tayo ay maihanda. Dahil may mga bagay na hindi natin matutunan sa komportableng sitwasyon. May mga bagay na hindi tayo matututunan sa comfort. At may mga spiritual growth na nangyayari lang sa wilderness. Kung sa talatang ito, makikita natin si Jesus na dinala sa ilang at ang nagdala ay Espiritu. Sa susunod na talata, makikita natin kung ano yung mangyayari sa kanya sa gitna ng pagsubok. Kung paano si Jesus sa harap sa tukso at mananatiling tapat sa Ama. Sa verse 13, siya ay nasa ilang ng 40 araw. Kadalasan po, ang number na 40 sumasagisag sa panahon ng pagsubok, panahon ng paghahanda, at panahon ng paghubog ng Diyos. Makikita natin ang number 40 na ito sa maraming or sa ilang bahagi ng kasulatan. Tulad ng yung 40 days na pag-ulan, yung 40 years sa wilderness ng Israel, at maging yung 40 na araw ni Moises sa bundok. Ibig sabihin, sa panahong ito, yung 40 ay hindi yan aksidente o kaya hindi yan walang saysay. Yan ay divine process ng paghahanda bago yung mas malaking layunin ng Diyos. Sa context po ng tagpo ni Jesus dito sa Ebanghelyo ni Marcos, itong 40, ito yung panahon ng kanyang pagharap sa spiritual na labanan. No? Itong 40 days niya sa ilang ay panahon ng kanyang pagharap sa spiritual battle bago yung kanyang mismong pagsimula ng ministry. Siya ay nasa ilang ng 40 araw at tinuksyo siya ni Satanas. Tempted by Satan. Dito po ay malinaw na yung ilang hindi lamang lugar ng pag-iisa kundi lugar ng pagsubok. Dito po sa ilang inilalantad kung ano yung nasa puso ng tao. Tunay ba yung pananampalataya at pagsunod? Ipinapakita nito yung katotohanan na ang anak ng Diyos hindi exempted sa tukso. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi nangangahulugang walang labanan. Na ang pagsunod sa Diyos ay puro tagumpay at puro comfort na lang. At ang spiritual na buhay ay meron talagang real spiritual warfare. Sa kwentong ito, ang mahalagang makita natin, si Jesus ay hindi dinala sa ilang at tinukso para siya ay mabigo. Kundi, nangyari ang pangyayaring ito upang patunayan na si Jesus ay nananatiling tapat. Sabi pa dito, kasama siya ng mababangis na hayop. Yung detalye na ito, nagpapakita ng ganap na pag-iisa at panganib sa lugar na ilang, wilderness. Hindi talaga siya komportableng sitwasyon, kalagayan o kaya kapaligiran. Kasi walang protection, walang security. Tapos may mga kalaban. Ano yung kalaban? Mababangis na hayop. Larawan ng yung sitwasyon, yung lugar niya, pag-iisa o isolation at may extreme testing na kapaligiran. Sa kabila nito, si Jesus nanatiling matatag sa pagpapatuloy ng verse at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Sa gitna ng pagsubok, kalituhan, kalungkutan, kabigatan, may isang mahalagang katotohanan. Hindi iniwan ng Diyos si Jesus. Ang mga anghel ay dumating. Sabi dito,
at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pinapakita nito na ang Diyos, abot ang presensya kahit sa wilderness. Na ang langit ay hindi walang pakialam sa laban ng anak. At ang Diyos ay nagbibigay ng tulong sa tamang panahon. Dito po sa talatang ito, makikita natin yung dalawang reality. Ang laban sa tukso ni Satanas at ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya ang buhay po ng pagsunod sa Diyos, hindi one-sided experience. Ang buhay ng pagsunod at paglilingkod sa Diyos, may pagsubok, pero merong pag-aalalay ng Diyos. Ang buhay ng pagsunod sa Diyos, may laban sa kaaway, meron ding presensya ng Diyos. So, dalawang realidad. Bago pa man magsimula yung public ministry ni Jesus, siya ay dumaan muna sa ilang ng pagsubok. Pinapakita nito na yung katapatan, pinapatunayan sa gitna ng laban, hindi sa gitna ng tagumpay. At kung si Kristo mismo ay dumaan sa pangyayaring ito, sa ilang, dumaan siya, hindi tayo dapat magulat kung tayo man dumaan din sa mga panahon ng pagsubok. Ang mabuting balita, mga kapatid, ay ito. Sa ilang o sa wilderness o sa paglaban natin sa tukso at pagharap natin sa mga pagsubok, may Diyos. Nagbabantay, gumagabay, nagpapaabot, nagbibigay ng tulong sa kanyang mga anak. So mga kapatid, sa kabuuan ng ating pag-aaral sa Marcos chapter 1 verse 9 hanggang verse 13, nakita natin ang isang malinaw na katotohanan tungkol sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus, na ang kanyang pagdating sa mundo hindi yan aksidente, hindi basta tradisyon at hindi gawa ng tao, kundi isang ganap na gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit higit pa ron, ipinakita sa atin ang salita ng Diyos ang isang mahalagang prinsipyo ng espiritual na buhay. Ang pinatutunayan ng Diyos ay kadalasang sinusubok ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay may proseso. Si Jesus, pinasimulan sa bautismo. Bumaba sa kanya ang Espiritu at kinilala ng Ama. Ngunit pagkatapos nito, agad siyang dinala sa ilang. Yan yung proseso. No? Ibig sabihin, ang pagpapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang kalooban sa ating mga buhay, kadalasang sinusundan ng proseso ng pagsubok. Hindi ibig sabihin na mali yung direksyon, kundi pinapatibay ng Diyos ang katotohanan ng kanyang salita sa ating buhay. Kalawa, ang pagsubok ay hindi kabaliktaran ng kalooban ng Diyos. Sa buhay ni Jesus, malinaw na hindi siya napadpad sa ilang ng kusa. Hindi siya iniwanan sa ilang, kundi siya ay dinala ng Espiritu. Ibig sabihin, yung pagsubok, hindi pala tandaan na wala ka sa kalooban ng Diyos, kundi maaring bahagi mismo ang pagsubok ng paghahanda sa iyo. May mga bagay na hindi natin matututunan sa maginhawa at matagumpay na kalagayan. Hindi mahuhubog sa comfort o ginhawa, kundi may mga bagay na matututunan tayo sa ilang o kaya sa panahon ng pagsubok at paghihintay. At yung kasunod, ang tagumpay ni Kristo ay ating pag-asa. Sa ilang po, tinukso si Jesus ni Satanas. Ngunit, alam natin, nagtagumpay si Jesus. Naunawaan natin, nagtagumpay si Jesus laban sa tukso ni Satanas. Ipinapakita nito na si Kristo ang perpektong tagapagligtas dahil si Kristo ay nanatiling tapat kung saan tayo madalas na bumibigay sa tukso. At sa kanyang katapatan, si Jesus ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Inialay ang kanyang buhay at namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. So mga kapatid, ang buhay na kay Kristo hindi laging madali. Hindi laging nasa comfort. Pero ang buhay na kay Kristo laging may layunin.
Kung tayo man ay nasa panahon ng paghihintay, o kaya pagsubok, o kaya nasa espiritual na pakikibaka, o maging sa pagkalito, huwag nating isipin na iniwanan tayo at pinabayaan tayo ng Diyos. Sa halip po, isipin nating maaring, kaya tayo narito, hinuhubog tayo. Kaya nararanasan natin ito, pinapatatag at inihahanda tayo para sa mas malaking misyon at layunin. At higit sa lahat, tandaan natin, ang Kristo na pinatunayan sa bautismo at sinubok sa ilang ay siya ring Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Upang magkaroon tayo ng bagong buhay at katiyakan ng kaligtasan. Kaya ang tanong para sa ating patuloy na spiritual heart check, lalo na kung ikaw po ay dumadaan sa tukso o kaya dumadaan sa mga pagsubok. Mananatili ka bang tapat kahit sa gitna ng ilang? Magtitiwala ka ba sa Diyos kahit hindi mo pa nauunawaan ang proseso? Susunod ka ba kahit hindi madali ang daan? Ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi lang tapat sa panahon ng pagpapala, kundi tapat din po maging sa panahon ng pagsubok. Dahil sa bawat wilderness, bawat ilang na pinagdadaanan natin, kung tayo ay na kay Kristo, kasama natin ang Espiritu. Pinangangalagaan tayo ng Diyos at hinuhubog tayo para sa dakilang layunin. Kaya po, manatili tayong tapat, magtiwala sa Diyos, at magpatuloy sa pagsunod kay Kristo, anuman yung panahon, anuman yung pinagdadaanan natin. Ang katotohanan ng salita ng Diyos sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating paniwalaan, isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.